So, ibig sabihin, yung mga nauna nyo pong referral dun sa mga sangkot dito sa flood control, same po ang naging treatment dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi po nagkaroon ng special treatment kasi yun ang naging assumption ng ilan nung Definitely nabasa wala po po. namin yung referral. Definitely hindi po. Very clear po yung recommended charges. But of course, kailangan pa pong dumaan yan sa proseso ng ating ombudsman ng finding at ng magdadagdag pa ng ebidensya para mag-file na po ng kaso din sa Sandigan Bayan. So, ano po yan, no? So, magdadagdag pa po ang ombudsman dyan. Yan din naman po ang inassure ni Ombudsman Boying Remulla. Even kahapon, no, nung may bago kaming refer din na iba namang mga potential charges laban sa 8 congressman. Oo. Dito nga po sa kahapon, yung binabasa ko kasi doon may possible charges na. So para lang malinaw, anong charges po yung inire-recommend ng DPWH at ICI for former House Speaker Martin Romualdez? Number 1 po ay plunder. Kasi meron nakita po natin na yung paglobo po ng mga kontrata lalo na ni former Congressman Zaldico sa DPWH nung siya'y naging Committee on Appropriations chairman na handpick naman po siya ng former speaker at ng Kongreso. Ikalawa, violations of the Anti-Graft Corrupt Practices Act. At ikatlo po, dahil nga po sa mga statements na under oath ng mga iba't ibang personalidad sa Senate Blue Ribbon Committee kasama si Sergeant Gutesa, indirect bribery din po ay kasama sa recommended charges. Opo. Pareho po ba ito doon sa mga possible charges na posible nga pong isampa dito kay Zaldico? Pareho po silang dalawa? Opo. Pareho din po. No, ang wala lang po dyan na hindi pa po namin marekomenda is yung malversation against Speaker Martin Romualdez. Kasi kailangan pa po ng dagdag na ebidensya para dyan. Para ma-establish na may malversation. So, yan po naman sinabi naman po ni Ombudsman Boying Remulla kahapon at nung nakaraang linggo, yan din po ay isasama din po nila kapag nakahanap sila ng dagdag na ebidensya doon. At kami naman po ay tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa ombudsman para sa pagdadagdag at paghahanap pa ng ibang ebidensya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!